Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Sige po, tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga King James Bible sa Hebrews chapter 13, verse number 7. Hebrews 13, verse 7. Hebrews chapter 13, verse number 7. Basahin ko po. Sa malakas na pagbasa, sundan nyo na lamang po sa mahinang pagbasa. Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat at kami ay nakarating ng safe and sound sa iyong bahay-sambahan. Nilayan ko po sa gabing ito sa mensahe na aking ihahatid. Ako bilang iyong tagapagsalita, bigyan mo po ako ng katalinuhan, lakas, at tapang na may preach ang whole counsel of God. At sa gabing ito, Panginoon, dalayan ko rin po ang mga puso na mga makikinig, na bigyan mo po sila ng mababang puso, humble heart, at hiningi ko po ang pagkilos ng banal na spirito sa mga bagay na kanilang maririnig at sa mga bagay na aking sasabihin. Lord, gamitin mo po ako bilang iyong mouthpiece sa gabing ito at mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at may taas ang iyong banal na pangalan. Lahat ng ito idalayin ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. So tayo po nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa privilege na muli makatayo sa likod ng pulpito at makapagpahayag, makapag-preach sa gabing ito. So hindi na po tayo magpapakatagal. Atin po binasa yung Hebrews chapter 13, particularly in verse number 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So the title of our message tonight is Honor Those Who Lead You Spiritually. Honor those who lead you spiritually. So binasa po natin yung verse number 7 ng Hebrews 13. Ito po ay familiar verse sa bawat isa sa atin. Maliban na lamang po sa mga bago. Maliban lang po sa ating mga mahal na bisita. Ano po sa gabing ito. So ito po bagay na ito. So we give honor to the man of God, not we give worship to him, no? Not making him an idol. Ano po? O yung Diyos-Diyosan na tinatawag. Ano po? Kundi we give honor to him. Doon sabi dito, honor those who lead you spiritually. Amen? Amen. So to give him honor, mga minamahal, mga kapatid, meron po tayong 2 puntos sa gabing ito pagdating sa bagay na yan. So this month of April, tayo po ay nagse-celebrate o tayo po ay nagdadaos na tinatawag nating Pastor Appreciation. Amen? Amen. So as we celebrate this moment, ano po, so halos ngayon lang po tayo makakapag-message ng patungkol sa Pastor Appreciation. So, let us cite this in the Word of God. So, number 1, simulan ko na po. Number 1, respect His calling. Respect His calling. Amen. So, ang respeto ay di lamang binibigay dahil ang isang tao ay may mataas na posisyon.
Maaari mo rin itong gawin at ibigay sa mas pinaka mababa sa iyo. Ano po? But ang reality, dito sa lupa, madalas ang tao ay nakatingin pagdating sa panlabas na anyo. At sa kalagayan ng isang tao. Tama po ba? Ganun po ang nangyayari. That's the reality dito sa mundo. Lalo na sa mga unsaved person. At mas masakit kung ito ay nangyayari sa isang saved person. Ano po? Yung pagbibigay ng respect, pagbibigay ng respeto, o pagbibigay ng galang. Sabi nga nila, ang respeto ay hindi hinihingi, kundi kusa itong ibinibigay. Tonight, the Bible teach us para sa mga bagong ngayon lang nadinig ang bagay na ito. And to the old member, it is a reminder for us na sa ating panahon, still, we should give respect to the one who called for us. We should give respect doon sa tao na tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, respect His calling. To give respect to His calling doesn't mean always you will give something. Amen? Hindi porket nagbibigay ka sa man of God, hindi porket nagbibigay ka sa pastor natin o sa pastor mo, it means you respect him. Ano? Hello? Remember, meron pong tinatawag na bribes and offering. Diba? Sa salita ng Diyos, sa Bible, masasite natin yung bagay na yan. Na nagbibigay ang mga taong ito para hindi sila ma-rebuke. Nagbibigay ang mga taong ito para hindi makalikot o masagi yung kanilang mga kasalanan. But in this church, mga minamahal, we believe in rebuking. Amen? Sabi nga ng ating pastor, kahit gaano pa kalaki ang binigay mo, kahit gaano pa kaganda ang binigay mo, no? Pag may mali ka, may kasalanan ka, sa pool, yan, dito sa likod ng pulpito. Amen? Ay nga sinasabi natin, to give respect to His calling doesn't mean always you will give something. It might be the result of your respect. No? Dapat nagbibigay tayo because it is a result of our respect to the man of God. Not because we want to give bribe. No? Ano ba yung bribe? Suhol. Sa labas, tawag dyan, suhol. Under the table. Diba? Para lang mapabilis yung isang bagay, yung isang transaksyon. Lahat ay gagawin. Ano po? Pero pag yan ay kasamaan, hindi po maganda sa isang Kristiyano. Hello? So the true meaning of it, no? But if we look on the side of the scripture, the true meaning of it, the respect, ano po? Ito po, by obeying of what He teach. No, sabi diyan, remember Him, or remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, mga minamahal. No? Ang tinuturo niya, walang iba kundi ang salita ng Diyos sa likod ng pulpito. Amen? Amen. Kung paano ang mga anak ng Diyos sa gawain niya ay magkakaroon ng kalaguang spiritual. Yan po ang tinuturo ng ating pastor. Hindi po tayo tinuturuan na mag-business, hindi tayo tinuturuan na magkaroon ng tinatawag na, tawag doon, yung mga pyramid. Ano nga yung term na yon? Networking. No? Hindi niya tayo pinupush pagdating sa mga bagay na yon. Kundi saan niya tayo pinupush? Pinupush niya tayo para lumago ang ating spiritual na kalagayan. So we should respect His calling. Ano po? Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matinong buhay. Tayo po, ng mga unsaved tayo, wala tayong matinong buhay. Wala tayong maayos na pamumuhay. Because we are all sinners. Amen? And God, nilagay tayo sa kanyang gawain. Para Para ayusin ang ating mga magugulong buhay.
Amen? Amen. Para magkaroon tayo ng matinong buhay. Wala pong banal na Diyos ang pagtuturuin ang mga tunay na lingkod niya na ang isang mananampalataya ay itulak sa mga gawaing kasamaan. Wala po. No? Maybe some that are called doing that evilness, pero yung talagang nagsisikap, sumunod kay Kristo, hindi yan magtuturo ng kalokohan. Amen? Kundi puro kabanalan. Pamumuhay sa kabanalan. Pamumuhay sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ano po, as Paul said, di ba, sabi niya doon, remember them which have the rule over you. Alalahanin mo yung tao na tinawag ng Diyos, na nagro-rule over sa atin, na namumuno sa atin pagdating sa spiritual na kalagayan. Hello? Amen. Amen. Now, as he do the right thing by rightly dividing the word of truth, ikaw at ako ay nararapat na magbigay respeto sa kanyang panawagan. Hindi dahil may pumilit sa'yo. Amen? Hindi dahil may pumuwersa sa'yo. Kundi dahil tinanggap mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. In Romans chapter 10, verse 17, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No, makikita naman natin yan eh. Hindi naman tayo pinipilit. Ano po, pagdating sa isang bagay. Kundi, tayo po, nagkakaroon tayo ng pagsunod sa man of God. Pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil yun sa pananampalataya. Dahil yun sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Nilagyan natin siya ng tamang pananampalataya pagdating sa bagay na yun. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Giving respect for the man of God, or to the man of God, doesn't mean you worship him or make him as an idol. Gaya ng sinabi natin sa simula. No? But because you believe he came from the heart of God. Yan ang sinasabi sa Jeremiah chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ano po? Siya po ang nagpapakain sa ating spiritual na kalagayan. So we should respect His calling. Siya po ang nagbibigay ng knowledge and understanding pagdating sa salita ng Diyos. No? Tandaan natin mga minamahal, letter A, He did not call by anyone. He did not call by anyone. Hindi po kung sino lang ang tumawag sa Kanya. Hindi po kung sino nga Poncio Pilato ang tumawag sa ating pastor. Ano po? Kasi kung minsan ang mga miyembro, akala mo sila yung tumawag sa pastor eh. No? Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng ating kaisipan. No? Yung tinatawag na the mental attitude sin. Hello? Nagagawa ito ng isang miyembro ng gawain regardless, intentionally or not. Mga minamahal. Alam nyo po, kailangan makita ng ating spiritual na mata ang kahalagahan na merong pastor sa harapan natin. Amen? Yung mga naririnig ko nga sa iba, sabi nila, sa probinsya o kahit saan pa man, wala silang pastor. Wala nag-guide sa kanila spiritually. No, imagine that, wala kang pastor sa buhay mo. Ano po? Imagine, walang nagli-lead sa'yo. Walang nag-feed sa'yo with knowledge and understanding. Mahirap po yung bagay na yun. Kaya nga hindi pwedeng sabihin sa sarili na, ako okay lang kahit walang pastor. Hello? Hindi po. Kung okay lang, bakit sinabi ng Diyos? And I will give you a pastor according to mine heart. No? Bakit pa ilalagay yan sa Word of God? No? Kailangan lang natin ng malinaw na spiritual eyes
na ang kahalagahan ng pastor sa ating harapan na meron tayo. We cannot guide our spiritual life na tayo lang. Right. No? Maybe kaya mo mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya mo mag-personal devotion. Kaya mo mag-memory verse. No? Kaya mo pa nga mag-memorize ng isang chapter. No? You can do that. You can get strength from the Word of God. But, the leading of God through His man, it's very different, mga minamahal. Iba po yung bagay na yon. No? Kaya, wag po nating isipin na, ba't kaya ito ang sinabi ni pastor? Bakit kaya ito ang pinayo ni pastor? No? Hello, respect his calling. Mga minamahal. Itong bagay na ito, hindi ito maiintindihan ng isang taong hindi niya tinawag. Kahit na ikaw ay isang degree holder, ano po, kapag hindi ka gumamit ng pananampalataya, never mong mauunawaan ang lingkod ng Diyos. Never natin mauunawaan ang lingkod ng Diyos. Kapag ang ginamit natin yung sarili nating kaisipan. No, kasi ang isip natin kung ano ang pumapasok diyan eh. Iba nga sabi, an idle mind is the workshop of the devil. No, kapag idle yung ating isipan, yan ay workshop ng kaaway na si Satanas. Lalo kapag wala kang fellowship sa mga kapatiran. Lalo kapag hindi mo nakakausap si pastor. No? Kaya nga, we practice separating o yung tinatawag na consecrating, 'di ba? Pero we do not practice isolating, mga minamahal. Kailangan at kinakailangan natin ng pastor sa buhay natin. Amen. So do not treat him as he did not know how to manage your spiritual life. Ano po? Marami kasi nga ganyan eh. Parang mali yung ginawa ni pastor. Sa ibang church, di ba? Yung mga naririnig namin, parang hindi tama yata yung desisyon ni pastor. Wow, ikaw ba yung tinawag sa church na yan? Di ba? Hindi sana ikaw yung nilagay. Hello? Minsan kasi kahit so do not treat him as he did not know how to manage our spiritual life. Minsan kasi kahit anong turo sa atin, yung idea mo pa rin ang tama. Kahit anong sabi sa atin, mag-agree lang yan. No? Pero without application. No? You can say amen. That's right. Tama po. Preach on. Pero pagdating doon sa application, doon nagkakatalo. Diba? Ang tanong, na-block mo na ba sa buhay mo yung mga tao na kontra sa iyong pananampalataya? Yung mga tao na kontra sa ating pananampalataya. What I mean is, do you still have a deep relationship with them? Hello? Do we still have fellowship with them? At paggaganyan po, mga minamahal, ang nangyayari sa atin, it is an indication of showing unrespectful or disrespectful. We disrespect the man of God kapag ganyan po ang practice natin sa ating buhay. Dahil sa mga bagay na yan, pinapakita mong parang hindi Diyos ang tumawag sa kanya. Diba? Sabi niya, respect His calling. Minsan nga, di ba, naisip mo, magagawan ko naman to ng paraan eh. Maayos ko naman tong bagay na ito. Maybe. I give you a maybe. Ano po? But without the advice of the man of God. No? Kapag ikaw ay nagdesisyon sa buhay mo nang ikaw lang, kapag ikaw ay nagpasya sa buhay mo nang ikaw lang, no? Mapapahama ka dyan. Ni hindi mo lang pinag-pray yung bagay na yan. Ni hindi mo lang tinanong
yung pastor natin sa bagay na yan. Diba? Ni hindi mo man lang iniisip, tama ba itong gagawin ko? Basta hala, sige ka lang. Magawa lang yung gusto mo, masunod lang yung gusto mo. Tama. Amen. Amen. Why? Ayaw kasi natin na nasasabihan eh. Ayaw kasi natin na maririnig yung pangit sa ating mga tenga. Hindi pangit. No? Correct ko po. Ayaw kasi natin marinig sa ating mga tenga yung katotohanan. Amen? So, yun po yung tamang term, yung katotohanan. Kasi wala namang pangit sa salita ng Diyos eh. Diba? Pangit lang yung ating pag-receive. Pangit lang yung ating pagkilala dun sa sinabi. But the truth, but the word of God is truth. At wala nang pagtatalunan sa bagay na yun. Amen? Mataas lang kasi yung pride natin. Yun lang yun, mga minamahal. Dahil sa sobrang taas ng ating mga pride, ang dating, nagiging pangit yung naririnig natin. Kahit tama. Sabi nga masakit ang katotohanan. And the word of God, no? Sabi doon, is like a two-edged sword. No? Na kung saan tumatagos hanggang sa kasukasuan. No? Sabi doon, masakit ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi ito matanggap ng sanlibutan. No? At hindi rin ito matatanggap ng mga backslider. Hindi rin ito matatanggap ng mga merong carnal mind. Yung namumuhay sa flesh. Alalahanin natin, hindi siya tinawag. He was not called by anyone. No? So wag natin siyang turuan, mga minamahal. Wag natin siyang pangunahan sa ating buhay. Wag natin siyang bigyan ng kung ano-ano kaisipan. No? Letter B, His calling is from above. His calling is from above. It is a divine calling, not a job, and also not a course. It is a divine calling, not a job, and also not a course. We give honor to the man of God because his calling is from above. Diba? Sabi sa Jeremiah chapter 3:15, and I will give you pastors, and I will give you pastors according to mine heart. No? Nasaan ba ang Diyos? From above. Nasa langit. Galing sa kanyang puso na siyang mag-feed, magpapakain pagdating sa ating spiritual na kalagayan, sa ating mga kaluluwa. Magbibigay ng kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos. Why? Kasi if we interpret the Word of God ng sarili nating katalinuhan, no? Very dangerous po ang bagay na yan. Marami po nga nag-i-interpret ng Word of God ayon sa kanilang katalinuhan. So anong nabubuo? Anong nagiging resulta? Kulto. Nagiging kulto. Nagtatayo ng kulto. Amen? It is a divine calling, not a job, and also not a course. We give honor to the man of God because his calling is from above. It came from the Almighty God. In Jeremiah chapter 3 verse 15. Ito ay hindi isang ordinary task or project na pinapagawa sa school o ng sino man. But a calling from above. Galing sa taas. Galing sa Diyos, mga minamahal. Hindi kung kani-kanino lamang. Amen? Amen. Kung ito ay panawagan na galing sa langit, wala nang dapat pagtalunan. Diba? Di na kailangan pagtimbang-timbangin pa kung kinakailangan sundin o hindi. It's from above, mga minamahal. Sinabi na nga ng salita ng Diyos and I will give you pastors. Pero alam nyo,
Kahit sinabi pa ng salita ng Diyos, many believers pa rin ang doubter sa man of God. Totoo? Yes, totoo po ang bagay na yan. Not in our church only, but also to others. Diba? But our subject is here in Sanctified Baptist Church. We do not care other Baptist church because we are independent locally as a church. Amen. Preacher ako ba yan? Oo. Ikaw to. Kung dinidisrespect mo yung tinawag ng Diyos. Diba? Alam nga namang ang banggitin ko yun sa ibang church. Hindi naman ako taga doon. Diba? Kung ganito tayo, kung ganito ako, kung ganito ang pag-iisip natin, diba? Tanggapin natin na ako to. Diba? Tanggapin natin na tayo to. Diba? Mga minamahal. Kasi nga, sabi, hanggat di mo tinatanggap na may sakit ka, no? Wala lang sa'yo yung bagay na yun. Hanggat di mo tinitake, yung gamot na prescribe ng doktor sa'yo, hindi ka gagaling. Right. Tama? Amen. So how do you know it, preacher? Ganito po yan, mga minamahal. Nakikita ba natin ang ating Christian life na may kaayusan? Nalago ka ba sa iyong spiritual na kalagayan? Now, kung hindi, may problema sa iyo. May problema sa atin. Hello? Meron pong problema o may kulang. Ano yun? Respeto sa lingkod ng Diyos. It is important to every church members to give respect to the man of God. Amen? Kung merong mga disrespectful sa kanya sa labas, given na yun. Diba? Remember Nehemiah, merong mga Tobaya at Sambalat, diba? Mga tagalabas. Given na yung bagay na yun. Given naman na may magkikriticize sa ating pastor galing sa labas. Given na merong magbibigay ng disrespect sa ating pastor. Even to the church members pagdating sa labas. Di ba? Pero wag naman sana na tayo ang pagmulan ng disrespectful o pagdidisrespect sa kanya. Lalo't pag si pastor ay namumuhay na may kaayusan sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Sasabihin ko tong bagay na ito, mga minamahal. Do maraming allergic dito. Isa lang po ang mangyayari kapag pinagpatuloy mo o kung merong nagpapatuloy dito na disrespectful sa man of God. Ano yun? Babalikan ka ng Diyos. Right. No? Hindi mo man ito paniwalaan, babalikan ka ng Diyos. Why? Lalo na kung yung man of God hindi naimik. Lalo na kung yung man of God hindi gumagante. Diba? Even to the believers, ano ang sabi ng Bible? Vengeance is mine, saith the Lord. Diba? Amen. Kasi Amen. mas mahusay siya gumante kaysa sa atin. Kasi tayo kapag naisip natin gumante sa isang tao, no? Baka makadisgrasya pa tayo. Yeah? Makagawa pa tayo ng danyos sa isang tao, di ba? Pero pag ang Diyos ang kumilos, ako, wala ka nang magagawa dyan. Mahirap pigilan ang kamay ng Diyos. Mahirap pigilan yung gusto ng Diyos na mangyari sa isang tao na walang katigil-tigil, walang kapagod-pagod na magbigay ng disrespect sa man of God. Kahit sa mga mananampalataya, hindi lang sa man of God. But our subject is the man of God, mga minamahal. Kaya lang na-emphasize natin yung bagay na ito. No? Baka kasi sabihin, dinodiyos niyo yung pastor niyo.
Ginagawa nyo na siyang idols. Hindi ho. We give honor. We give respect. No? Nagbibigay lang tayo ng tinatawag na respeto. Kasi babalikan talaga tayo ng Diyos. Pagka ganun, mga minamahal. And lastly, number 2. Remember His condition. Remember His condition. O yung kanyang tinatawag na kalagayan. No? Condition. Ano ang kanyang kalagayan? Definitely, hindi niya po sinasabi kung ano ang kanyang pinakakalagayan. Hindi po para idrama niya sa atin yung mga bagay na yun. No? At kung nakasama natin ang ating pastor, wala po siyang ganung tinatawag na side. No, yung maglilin siya sa inyo, uy, alam mo ba, ganito. No? Hindi po. Wala po siyang ganung side. As a matter of fact, hindi natin namamalayan, marami na siyang kabigatan, pero nagpipreach pa rin. Right. Amen? Amen. May sakit na siya, pero nagpupunta pa rin. Ano po? Pagbaba ng altar, kumakausap pa din. Pagod na, pero tinatapos pa rin yung dapat tapusin. Gutom na, pero nagpapayo pa rin. And when I say nagpapayo pa rin, hindi po yun 30 minutes. An hour, mga minamahal. Why? Kasi sabi ng salita ng Diyos, in 2 Timothy chapter 4, verse number 2, sinusunod niya lang yung bagay na ito. Na ano po yun? Preach the word, be instant in season, out of season. 2 Timothy chapter 4, verse number 2. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. No? He preached the word regardless. Ano po? Magalit ka sa kanya o hindi. He preached the word kasi yun ang kanyang panawagan, mga minamahal. He preached the word not by emotionally, mga minamahal, but because of His calling. But because of the leading of the Holy Spirit. No? Kasi kapag ang isang man of God nag-preach ng emotional, wala na yan. Diba? Kumbaga, walang blessing sa bagay na yan. Hello? But he preached the word. Sabi doon, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Para lang tayo matuto. Para lang tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Hello? No? Baka kasi akala natin, tayo lang ang pinapasunod niya. Hindi po. Even siya, sumusunod din sa Diyos. To set an example to the believers. Diba? To prepare the good path of the next generation. Because nowadays, nagsisipagwala. No? Nagwawala na yung mga Kristiyano. Talaga? Opo. Pag ganyan ang kagaya mo, na matanong sa isip. Di ba? Lagi tayo nga may tanong sa ating isipan. Pinag-iisipan mo nang di maganda si pastor. No? Ang intindi mo sa rebuke, rebuttals. No? Ano to? Debate? Hindi po rebuttals yun, mga minamahal. Rebuke nga eh. Di ba? Iyon yung utos ng salita ng Diyos, rebuke. And the word rebuke, mga minamahal, hindi po lang dyan yan nakasulat. Sa mga sulat ni Pablo. Marami pa pong verses pagdating sa bagay na yan. Diba? Ano sabi niya kay Timothy, rebuke them sharply. Why? Matitigas ang ulo ng mga taga-Crete, ng mga taga-Crete. Sobrang tigas ang ulo nila. Diba? So then, ganun din mga minamahal, kapag matigas ang ulo natin, ano po, kapag nakarinig tayo ng rebuke sa likod ng pulpito, tanggapin natin. Huwag nating ignore. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano.
Ako ba yan? Kung alam mo ikaw yan, di ba? Humble yourselves before the sight of the Lord. Before the sight of God. Di ba? Kumbaga, wag na tayong pumalag. No? Inumin mo yung gamot. Di ba? Para tayo gumaling. Kaso, minsan, ang iba, iniisip, tira. Di ba? Banat. Di ba? Sinasabi nga natin, hindi lang tayo magpipreach ng love, love, love. Di ba? Meron ding rebuking, mga minamahal. Amen. No? Yung church na nagpipreach ng love, 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 kahit ano pwede nilang gawin. Kahit ano pwede mangyari. Di ba? Kahit sino pwedeng tanggapin. Hello? Meron po kasi nga tinatawag na kaayusan sa Bible, mga minamahal. Hindi pwedeng all season, love, 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 love. Ano po? Hindi natin naisip, nagmamalasakit lang sa'yo. Di ba? Nagmamalasakit lang siya sa'yo. Pero nagmamaldita ka naman sa puso mo. Iniisip niya ang kalagayan mo, kaso mali naman ang unawa mo. Ano po? Kaya sana, remember his condition also. Their calling has no time card. Di ba? Sa trabaho, merong time in, time out. Yung mga time card natin. Hello? Sa mga workplace, merong mga ganyan eh. Time in, time out. Yung card natin, di ba? Kapag late ka, o ipapunch mo yun sa sa time clock, o sa bandy clock, di ba? Lalabas doon kung anong oras ka pumasok. No? Maliban na lang, kung meron kang chinat, uy, time in mo na ako. Di ba? Pandaraya yun. Di ba? Their calling has no time card na may time in, time out sa workplace nyo. Ikaw, after schooling, uuwi na sa bahay. Yung iba, after work time, makakapahinga na. Siya, after may mag-preach, may aayusing problema ng miyembro. Di ba pati problema mo nga inayos niya? Hello? Imagine these things, mga minamahal. Number 1, he prepare messages. Sunday school, discipleship lesson, preaching messages, and up to now, yung sa camp natin, mga minamahal. 6 lesson. Di ba? Number 2, he jot down those messages and pray. Imagine these things. Di ba? Ginajot down niya yan. Pagka-prepare, basa ng libro, basa ng Bible, pray, jot down, pray, no? Regardless kung anong araw. Ano po? Number 3, he execute the messages behind to this pulpit. After that, number 4, he will talk to someone who need his help. Number 5, he will remind us or to the people or those people in the ministry. Kung natapos na ba ito, anong balita sa ganito, kumusta yung mga bisita, kumusta si ganito, si brother ganito, bakit wala siya. Hello? And number 6 is that you magpapasaway, magpapahabol, magpapaimportante. Hello? Gusto mo palagi kang iniintindi. Ano ba tayo? Newly baptized? 5 months Christian? Huwag ganun. Instead, you help him. You make hindrances kung paano magiging maayos ang ministry ng Panginoon sa church.
Mga minamahal, alalahanin natin, letter A, he has also a need. Meron din siyang mga pangangailangan. Pagdating sa prayers. He need a lot of prayers. Hello? Mga minamahal, o mga kapatid, mas masaya siya sa Lord kung palagian mo siyang pinapanalangin. Mas na-appreciate niya ang panalangin binigay mo kaysa sa bagay na inihanda mo. Mas na-appreciate niya ang panalangin binigay mo kaysa sa bagay na inihanda mo. Totoo ba yan? Yes, kapatid. Kasi spiritual na bagay yun. Di ba? I'm not saying baliwala yung binigay mo. O mas lamang baliwala yung binigay mo sa Kanya. Mas lamang nga lang yung panalangin mo. Amen? Tingnan nyo to. Tanungin ko kayo. Kaya nyo ba magbigay araw-araw? Next question. Ang manalangin, kaya mo ba araw-araw? Amen. See? That's what I'm talking about, mga minamahal. Di ba? Kaya, mas binibigyan nating halaga. Diba, sabi naman ng Bible, mas bigyan nating halaga yung mga spiritual na bagay. Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above, not on things on earth. Tama po ba? O baka mali ako? Tama yung salita ng Diyos. Diba? Set your affection on things above, not on things on the earth. Diba? Yun yung sinasabi natin. Kaya mas mahalaga yung panalangin, yung binigay mong panalangin. Kasi yung binigay mo, yung inihanda mo, o yung binigay mong hinanda mo. Hello? Hindi naman dinidisregard o binabaliwala yung bigay mo. Mas mahalaga nga lang yung panalangin. Kahit bawat isa sa atin di ba? Mas mahalaga ang panalangin. Ewan ko lang kung binibigyan natin ng halaga ito sa ating buhay. Ano po? Alalahanin natin, he is also a human. Tao lang siya. No? Getting weak, getting old. Ano po? Ang nagagawa ng isang bata, for example, Brother David, Brother Eman, di ba? Teens, 20s, di ba? Hindi na kayang gawin ng 40s. Tama po ba? Physically. I'm talking about physically, mga minamahal. Di ba? Getting weak. Mas madaling mapagod. Mas madaling manghina. Mga minamahal, if you don't understand something that He wants you to do, well, do it. As long hindi kasamaan at hindi mo ikapapahamak. Amen? Again, hindi ka hihikayatin ni pastor na tumalon sa bangin. Bagkus, hahataking ka paakyat sa bundok. Bundok ng katagumpayan. Not positionally, not by possession, but to the peak of your spiritual life. Amen? Mga minamahal, tao lang si pastor. Hindi niya kaya lahat. Nagkakamali rin siya. Huwag maging issue sa'yo yung bagay na yon. Lalo't hindi patungkol sa kasalanan. Ano po? Nagkakamali to the point sa isang bagay. Diba? For example, nagkamali siya ng decide sa bagay na ito. Ano po? Wala namang na-violate sa Word of God. No? Hindi naman patungkol sa kasalanan. Ano po? Huwag naman maging big issue sa'yo yung bagay na yun. Amen? Kasi tayo rin naman nagkakamali. Amen? At nakakatanggap din ng kapatawaran. Alalahanin po natin ang lingkod ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung meron tayong pag-aalangan sa Kanya.
Alalahanin po natin ang lingkod ng Diyos sa ating buhay. Ano po? According to the Word of God. Hindi yung meron tayong pag-aalangan sa Kanya. Alalayan po natin ang ating pastor kung paano ang ginawa nila Hur and Aaron kay Moses nung nahihirapan na siya. Right. Amen? Amen. Sabi nga, tulungan ng pastor, huwag pagtulong-tulungan. Right. No? Kasi pag pinagtulong-tulungan nyo yan, yari ka sa tumawag sa Kanya. Galing yan sa puso ng Diyos. No? When you hurt Him, God hurt also. Nasasaktan din ng Diyos. Every time na nasasaktan natin siya, dahil sa ating hindi pagsunod, ganun din ang Diyos. Mga minamahal. Kaya kailangan po natin ng pastor sa ating buhay. Amen? Hindi po tayo mabubuhay as Christian. Hindi nga tayo mabubuhay as Christian ng solo lang eh. Kaya nga, ang bawat mananampalataya, once na siya ay naligtas, and scripturally, biblically, sila ay nagpapabaptize. Diba? Para saan? Para magkaroon ng tinatawag na spiritual shelter. No? Walang iba kundi ang church. Amen? Para hindi pagala-gala. Ano po? Eh, yung mga homeless nga eh. Di ba? Kapag sila dinadala sa tinatawag na orphanage, ano po, naaayos sila. Nabibigyan sila ng tamang kasuotan, tamang hygiene, tamang pamumuhay. Ano pa kaya yung spiritual na bagay? So, conclusion. Sa ating pong pagtatapos, giving honor or respect to the man of God is not just for a moment. When I say for a moment, hindi lang pag-birthday ni Pastor. Hindi lang tuwing April. Ano po? But a constant practice as long as he follow the Lord Jesus Christ. As Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Kalimutan ko idugtong. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Amen? Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Hanggat sumusunod siya sa Panginoon, wala tayong dapat tawag dito, na gawin kundi sumunod din sa Kanya. As long He teach the Word of God, the right doctrine, tamang pamumuhay, galing sa salita ng Diyos, ganun din yung gagawin natin. Amen? Why? Kasi siya rin naman sumusunod. Kumbaga, tawag dito, sumusunod siya sa Diyos, tayo rin sumusunod tayo sa Kanya. Amen? So yun po, mga minamahal. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila, pagpalat mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. And this is a reminder sa aming mga miyembro ng Sanctified Baptist Church na ma-revive kami pagdating sa bagay na ito. Maalala namin ang inyong lingkod na siya nagtuturo ng karunungan ayon sa salita mo, na siyang tumutulong sa aming pamumuhay dito sa lupa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na i-respect ang kanyang panawagan and to remember his condition, ang kanyang kalagayan. Lord, ikaw po ang magpatawad sa amin kung meron man kami mga disrespectful sa inyong lingkod, kung nasaktan po namin ang inyong puso pagdating sa bagay na ito. I-bless mo po ang mga gagawin pa namin sa gabing ito, sa aming prayer. Lahat po ng ito ay sinasama ko at dinadalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.